Sabay po sa paggunita bukas ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ang bagong bugso ng Trillion Peso March na kilos protesta kontra korupsyon. Ang paghanda ng otoridad at sa mga kalsadang isasara, alamin sa live na pagtutok ni Darlene Tay. Darlene? Pia, bumubuhos ngayon yung ulan dito. Mabigat na rin yung daloy ng trapiko sa northbound ng EDSA pati na sa White Plains Avenue. Pero nananatiling mahigpit yung pagbabantay ng mga pulis. Kahapon pa naka-full alert status yung mga otoridad para sa mga gagawing kilos protesta bukas. Kumpara sa mga rally noong September 21 at November 16 hanggang 17, asahan daw ang mas mahigpit na pagbabantay sa mas maraming lugar bukas. Sa Metro Manila, 17,100 personnel ang idineploy ng NCRPO. Ngayon po meron na tayong negotiators, may monitoring team, may arresting team. Mas dinagdagan natin yung ating mga medics. Meron tayong koordinasyon sa mas maraming ahensya. May ilang tent at portalet nang nakapwesto sa EDSA People Power Monument. May mga pulis na ring nagbabantay dito. Normal naman ang sitwasyon at business as usual pa sa Luneta at Quirino Grandstand. Pero sa Mendiola kung saan nagkagulo noong September 21, may mga concrete barrier, barbed wire at mga container van nang nakapwesto sa Peace Arc. Ilang pulis din ang nagkakabit at nagche-check ng CCTV cameras. Sa Mendiola po ay hindi po yan pinapayagan na magkaroon ng mga pagtitipon. Ang maaari lamang po na magkaroon ng mga rally or yung mga pagtitipon is yung mga freedom parks natin gaya po ng Liwasang Bonifacio. Kanina umaga, may mga nag-rally sa Liwasang Bonifacio. Nananawagan silang itigil ang karahasan sa Palestine ngayong International Day of Solidarity with the Palestine People. Wala pang namomonitor na banta sa seguridad ng PNP, pero nakahanda pa rin daw sila sa posibilidad na magkagulo. Pati social media ay minomonitor nila. Ayon sa DILG, maximum tolerance pa rin ang paiiralin. Para mapaigting ang seguridad, simula ngayong araw hanggang December 1 ay suspendido ang permit to carry firearms outside of residence sa Metro Manila. Tanging mga law enforcement personnel na nasa official duty at nakauniforme ang pahihintulutan. Hinihikayat ng DILG ang lahat ng lalahok na gamitin ang kanilang karapatan ng may pananagutan. Sundin ang mga paalala ng mga otoridad at makiisa sa pagpapanatili ng maayos at ligtas na pagtitipon. Ayon naman sa organizers ng Trillion Peso March, hindi sila nananawagan ng destabilisasyon sa gobyerno at nakikipagtulungan sila sa mga otoridad. Dapat stay in the barracks po yung ating military. So kung merong panawagan dun sa ating sandatahang lakas, ay yun po ay pinagbabawalan po ng mga organizers. So hanggat wala pa po tayong nakikitang significant cases filed against high officials, I think tuloy-tuloy pa rin po itong kilos protesta. Simula hating gabi mamaya, sarado na ang ilang kalsada sa Maynila sa palibot ng Luneta, Quirino Grandstand, Mendiola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Naglaan ng alternatibong ruta ang LGU para sa mga motorista. Sa traffic advisory ng Quezon City LGU, asahan din ang pagbigat ng trapiko bukas sa EDSA, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains Avenue at Temple Drive. Sa White Plains Avenue, pagpapatupad ng zipper lane mula alas 9 ngayong gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas kung kailan sisimula na itong isara sa trapiko. Pia, para sa mga lalahok sa kilos protesta bukas ay maiging paghandaan yung mga nasaradong kalsada, yung traffic rerouting schemes, pati na nga ito yung pagbuhos ng ulan. Alas 6 ng umaga magsisimulang magtipon ng mga rallyista at 8:30 AM ang simula ng programa dito sa People Power Monument. Yan ang latest. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.